Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ito, nasa linya ng ating komunikasyon si Congressman Leo Di o mas kilalang Congressman Odi Tariela ng Laon District ng Occidental Mindoro. Magandang hapon na Congressman Tariela. Yes, magandang hapon Karex. Magandang hapon sa inyong lahat at magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Apo, at Kong, kayo nga mismo magbalita kasi nung bumisita po kami dyan po sa Mamburao sa Occidental Mindoro, may mga nakausap po kami ng mga ilang nakatanggap doon po sa DSWD, yung Cash for Work program. Nasa 1,840 yata ito, Congressman, yung tumanggap sa inisyatibo, sa tulong niyo po, Kong? Yes, Karex, no? Actually, itong Cash for Work program, no? Ito yung nung last year ay ito yung ang Occidental Mindoro ay dinaanan ng bagyong Egg na napakaraming napinsala, no? At halos sa buong Occidental Mindoro ay nasalanta ng bagyo. Ngayon meron tayong dalawang naging katugunan ng ang DSWD, no? Apa. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mahal na sekretary kay Secretary Rex Gatchalian at of course sa ating mahal na Speaker Martin Romualdez, no? Sapagkat natugunan yung ating kailangan dun sa yung mga nasalanta na daanan ng bagyo, no? So balik ako dun sa programang yun, ano? Apa. Merong dalawang ang Occidental Mindoro ay composed of 11 municipalities. So yung may nag-declare ng state of calamity yung Sablayan tsaka Santa Cruz, dalawang bayan. So narilisan din to nung cash transfer naman ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, ito yung talagang mga dinaanan ng bagyo, nawala ng bahay, nawala ng kabuhayan. So ito ay naganap noong October at saka November pa yata. November, December, something like that, no? Hindi ko matandaan yung exact date. Pero nakapag-release ang DSWD ng mahigit kulang na 9,000 tao doon sa dalawang bayan. At nakakuha sila ng 8,000 each family, no? Yung mga nakasalanta ng bagyo. Ito yung cash transfer. At itong sinasabi mo, Karex, ito naman yung cash for work. Yung ibang bayan na hindi naman nakapag-declare ng state of calamity, pero dinaanan din talaga ng bagyo at marami ring napinsala, ay ito yung nag-benefit ng Cash for Work program ng DSWD, kung saan na-employ sila ng 30 days at nakatanggap sila ng 10,650 pesos per individual, no? Na nagtrabaho. So ang nag-identify nito yung MDRMO natin sa bawat bayan, at yun nga ang sinasabi mo, yung Mamburao alone, nakakuha ng merong nag-benefit na yung mga beneficiaries natin doon inabot ng 1,900 plus, no? Yung tao, no, naka-receive ng ganyang incentive, 10,650. At napakalaking bagay po yun kasi personal po namin sila nakausap. Kaya nga sabi ko, kung may pagkakataon, sisikapin ko makausap si Congressman Tariela at nakikinig po sila sa oras na to. At siguro kung dagdag ko na rin, yung mga mangingisda at parang meron yata kayong pinagkaloob doon na 20 fiberglass fishing boat sa bayan po ng Look.
Look Lubang, Apa. Look Lubang, oh. Mhm. Fishing boat, yung motor, yung hindi motor bangka. Apa. Yung fiberglass boats, no? At ito yung tulong natin sa mga mangingisda. Ito naman ay programa ng BIPAR, no? At ito ay gagawin din sa iba't ibang bayan. Nagsimula lang doon muna sa Lubang. Ngayong 2024, meron din mga programa. Alam nyo, napakaganda nitong programa ng BIPAR, no? Kasi Apa. kung before, dito pa ginagawa yung mga bangka, no? Ngayon, yung ating mga fishermans, tinuruan na silang gumawa ng bangka. Ang dinadala ng BIPAR doon ay yung chemicals na paggawa ng fiberglass boat, no? So natututo silang pating gumawa ng sarili nilang bangka. Tama At po. ang gobyerno naman ito, ang ating gobyerno, nakakatipid naman. Siyempre kung gagawin mo rito, dadalhin mo sa mga liblib na lugar, katulad sa mga isla. So ang taas ng handling cost. Kaya naisip ng BIPAR na dalhin na lang yung chemicals doon Apa. at turuan yung mga mangingisda at turuan yung ating mga fishermen na gumawa ng kanilang sariling bangka. At yung nakita mo ngayon ay ginawa na mismo doon sa Lubang, no? Sa Lubang, doon na mismo ginawa. Apa. At Kong, siguro habol ko lang, ano na update dito sa usapin sa sinasabing patay sindi, yung kakulangan ng supply ng kuryente sa Occidental Mindoro. At kung di ako nagkakamali, isa po kayo na congressman na dinala yung usapin na yan dyan sa Kongreso, sa Senado, para maibsan na yung napakatagal na problema na brownout o patay sindi dyan po sa Occidental Mindoro, Congressman. Ay, tama ka, kasama Rex, Rex, no? Tama ka. Alam mo, ito yung pinagtuunan talaga natin ng pansin. Simula nung maupo tayo noong 2022, no? Yung aming mga planta, alam mo, dati walang, yung mga provisional authority, alam mo, walang provisional authority sa ERC, so hindi makakuha ng subsidy because alam mo, off-grid yan yung Occidental Mindoro ang tawag dyan, off-grid area. So kung off-grid, siyempre nag-rely kami doon sa yung sariling generator doon nagpo-produce ng kuryente. Alam mo, inabot tayo ng taas ng 2022 at 2023 so sobrang taas ng diesel sa world market. So ang taas ng production cost ng kuryente. So ngayon, alam mo, siyempre kung mataas yung cost, walang subsidy galing sa yung alam mo ba yung UCME, yung universal charge na tina-charge doon sa mga nasa grid areas. So hindi kami nakaka-avail noon dati, no. So ngayon hanggang sa alam mo nag-true cost, dati halos patay sindi, 4 na oras lang ang kuryente. So, temporarily, lumapit tayo sa NEA, lumapit tayo sa ERC, lumapit tayo sa Department of Energy, at alam mo, naging, ngayon, 24 hours na yung kuryente namin. Tama po. Although medyo mahal medyo mahal lang ng konti ngayon, pero ngayon, inaasahan namin na, alam mo, yung, kaya pala ganoon, na nagkaroon ng problema, meron kaming yung renewable energy component, hindi na comply nung, dati yung ating NPP, yung ating private supplier, no. So hindi na comply niya. Ay ngayon pinilit nating ma-comply ng yung private supplier, yung OMCPC, na ma-comply yung solar farm, yung solar na renewable energy component. So ngayon natapos na. Tama po. At inaasahan na magre-release ang meron tayong mga ipinost na ng code ng yan ay galing mismo sa ERC na hindi magtatagal, mga ilang araw na lang o siguro mga susunod na linggo marirelease na yung provisional authority at makakababalik kami doon sa makakuha ng subsidy. At ang inaasahan dito ay kung ma-release yung provisional authority ay ang Occidental Mindoro ang isa sa may mga pinakabababang kuryente na sisingilin sa ating mga consumers, no? Apo, at nakita ko nga kung kumbaga yung mga maliliit na mga negosyo unti-unti na hong nakaka-recover, kumbaga nakakabawi po sila. Oo, talaga, alam mo, hindi lang yung mga negosyo, talagang alam mo pati yung mga appliances ng ating mga kababayan na talagang pinaghirapan na mabili, na alam mo hindi naman masyadong mayayaman ng ating mga kababayan, ay talaga namang hirap na hirap, no? Yung mga batang sanggol na nagtitiis sa init ay ngayon halos 24 hours na ang kuryente ng Occidental Mindoro. Apo, at
Kami po nagpapasalamat, Congressman Odi Tariela. Kung baka meron kayong mensahe at samantala nyo itong pagkakataon na ito, maraming nakikinig po sa atin sa Occidental Mindoro, Congressman. Thank you Kasaka Rex at thank you sa ating mga tagapakinig at thank you sa ating mga kababayan. Thank you po sa pakikisa, sa pangunawa. Alam niyo lahat, napakarami ho nating dapat gawin, napakarami nating problema na dapat na solusyonan. Yun lang po, ako yung nagpapasalamat dahil yung iba naman ay talaga namang nakikisa. Alam mo, hindi naman lahat ng bagay naman hindi natin magagawa overnight, no? Pero ang importante rito, tayo po ay nagtutulong-tulong, tayo po ay nagsasama-sama para po sa kaunlaran at progresibong Occidental Mindoro. Yeah. Apo, at salamat po, Congressman Odi Tariela ng Lone District ng Occidental Mindoro. Congressman, ingat po palagi. Thank you po, Karex. Thank you at magtawagan po tayo madalas. Thank you. Apo. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.